Inilabas na ng Taguig Metropolitan Trial Court ang warrant of arrest laban sa grupo ni Dennis Cornejo para sa kasong grave coercion dahil sa pambubugbog, pananakot at pagbabanta sa actor TV host na si Vong Navarro. Pero kahapon ng madaling araw, sinubukan daw na umalis ng bansa ng isa sa mga akusado na si Ferdinand Guerrero. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, kaduda-duda ang timing ng pag-alis ni Guerrero ng walang permiso, kaya babala niya pwede siyang makasuhan ng obstruction of justice. Yan ang ipaliliwanag sa atin ni Attorney Gabby Concepcion. Good morning po, Attorney. Good morning at welcome back sa iyo. Salamat po, Attorney. Ito nga, ano nga ba yung kasong obstruction of justice? Well, ito yung kaso sa ilalim ng PD 1829 na nagsasabing maituturing na krimen ang pagtulong sa isang kriminal sa kahit na anong paraan na nakalista sa PD 1829 na ang resulta ay madedelay, mafufrustrate ang paghuli sa mga ito. So maraming pamamaraan ang obstruction of justice. Isa na yan halimbawa yung pagpigil sa isang testigo na mag-testify o yung mag-report ng krimen dahil pinilit, binayaran, tinakot ng ibang tao. Pwede rin yung tampering of evidence o halimbawa, ginalaw yung crime scene na narinig natin sa isang recent na kaso. Pwede rin yung pagtago o yung pagtulong na makatakas na isang taong alam mo na may ginawang kasalanan. Meron din yung using of fictitious name o yung pamimeke ng ebidensya o papeles o mga dokumento para maiba ang outcome ng investigasyon or yung pagbibigay ng false or fake information na parang linilin lang mo ang yung mga nag-iimbestiga. So ngayon, actually, dun sa listahan ng PD 1829, actually hindi ako sigurado kung saan kategory ba talaga bumabagsak ang kaso ng suspect sa kasong to. Although hindi na po tayo dapat magulat dahil mukhang consistent naman si Secretary de Lima sa kanyang pananaw ukol sa pagpapaalis sa mga suspect sa mga krimen. Kung matatandaan nyo, yung eksena sa airport nung panahon ni dating Pangulong Arroyo na kahit na meron ng TRO ang Korte Suprema sa watch list at hold departure order ng DOJ, hindi pa rin pinayagan umalis ng bansa si dating Pangulong GMA. Pero kung tutuusin, marami talagang kaso na hindi na bumabalik sa bansa ang mga suspect at nagtatago na lang nga sa ibang bansa kaya't hindi na nakasuhan. Kaya naman ito yung paninindigan niya at ng ibang tao na mas mabuti nang huwag paalisin. Pero tandaan po natin, ang general rule, kung walang inilabas na hold departure order ng korte, take note, korte po, hindi po DOJ. Malaya dapat na makapaglakbay ang isang tao dahil ito po ay karapatan niya ayon sa ating Constitution. Doon sa kaso ni Guerrero, nag-attempt umalis pa Hong Kong, wala pang warrant of arrest at the time na gusto niyang umalis. Diba? Alam lang natin lahat sa balita na meron ng mga complaint pero wala pa talagang warrant of arrest. So eventually, nagkaroon na ng warrant of arrest or arrest order dun sa grave coercion case. Pero ang general rule, kahit na po may warrant of arrest, yung warrant by itself, hindi po yan sufficient para hindi pa rin kayo paalisin. Usually, kailangan nga nung order ng hold departure. Pero of course, pag may warrant of arrest na at nag-attend pa rin na umalis ang akusado, pwede naman siyang bantayan ni Secretary de Lima sa airport at pati na rin yung Bureau of Immigration at isa-serve ang warrant. So, maaaring magkaroon ng piyansa kung allowed by the court. So, hindi siya makakaalis, hindi dahil may HDO or nasa lookout bulletin siya. Hindi siya makakalis kasi inaresto siya dahil sinerve ang warrant. Dahil may warrant of arrest. Dahil may warrant of arrest. Ano naman yung penalty o parusa sa obstruction of justice, Well, Attorney? ang penalty ay multa. Meron ding kulong. Ang pagkakakulong pwedeng umabot sa 4 na taon hanggang 6 na taon. Yung multa hanggang 6,000 piso. Kasi itong obstruction of justice, panahon pa ni Marcos to. So yung 4,000, malaki pang amount at Noong the time. panahon na yun. So ngayon, medyo maliit na yan. Maliit, sa sapatos syempre. lang yan. Ang dali. Pero sa ngayon, pending pa rin yung isa pang kaso kina Dennis Cornejo, yung serious illegal detention. Oo. So, lalo na't ang kaso na to, yung serious illegal detention, medyo capital offense po yan kasi ito ay punishable by reclusion perpetua. Dapat nga reclusion perpetua to death pero wala tayong death penalty, di ba? And if the court finds na yung evidence of guilt is strong, non-bailable ang offense na ito. Ibig sabihin, sa kulungan ng bagsak ng akusado at definitely wala nang kailangan pa na hold departure order dahil hindi siya talaga makakaalis na ng piitan. Attorney, naiba ba talaga yung kaso na ito sa grave coercion? Well, yung grave coercion kasi, yung krimen na to, dalawa sila magkaibang offense, no? Ito yung pagpilit sa isang tao na gawin ang isang bagay na hindi niya gustong gawin at napilitan lang dahil tinakot or
trineten ng ito. So, sa kaso ni Bong Navarro, ito yung pagdala sa kanya sa presinto at yung pagpilit sa kanya na aminin na inattempt daw niyang i-rape si Denise Cornejo. So, he was forced to confess supposedly to a crime he did not commit. Yung serious illegal detention charge naman, yan yung buong time na nasa kondo si Bong na nakatali at hindi malayang makaalis at may bugbugan pa na nangyari at meron pang supposedly request for payment. So yung illegal detention, actually sa ibang tao, yan yung kidnapping, di ba? In a certain sense, kidnapping siya. Nagiging serious illegal detention dahil nga may request for ransom at merong physical injuries na nangyari. Kaya siya naging, hindi lang siya slight illegal detention, serious. Kung walang bugbugan at walang ransom, ang penalty ay mas mababa, 12 years and 1 day to 20 years. But of course, kung merong bugbugan, katulad na supposedly sa kaso na to, serious illegal detention, panghabang buhay na kulong. Reclusion perpetua. Okay, naku, maraming salamat po, Attorney Gabby Concepcion. Maraming salamat. Morning po.